At pero syempre, Audrey, hindi lamang yan ang pag-uusapan natin ngayon dahil ngayon ay Wednesday. So ang ibig sabihin, Audrey, ay Philippine Navy Day. At syempre, marami tayong mga pag-uusapan patungkol po sa Philippine Navy, particularly. Kaya pag-uusapan natin ngayong araw na ito ang Center for Naval Leadership and Excellence. Alright, para po pag-usapan yung makasama natin this morning, let us all welcome Captain Armil M. Angeles, Director, Center for Naval Leadership and Excellence. Good morning. Welcome to Good Morning, Boss. Good morning. Thank you, Audrey. Thank you, Diane. Magandang umaga po sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na sa mga tauhan, sa mga sailors and marines at civilian employee ng Philippine Navy. Magandang umaga. Alright, Captain, to start off, can you tell us more about Center for Naval Leadership and Excellence? Okay. Ang aking opisina, ang Center for Naval Leadership and Excellence, ay ang opisina ng Strategy Management ng Philippine Navy. Ibig sabihin, kami ang namamahala sa pag-implement ng estratehiya ng hukbong dagat ng Pilipinas na tinatawag naming Philippine Navy Strategic Sail Plan 2020. Pero, sir, pwede ba bang ipaliwanag itong Philippine Navy Plan 2020? Yeah. Ang Sail Plan ay ang paraan ng Philippine Navy patungo sa kinabukasan para mas maigi nang mapagsilbihan ang ating bansa, ang ating mga mamamayan. Ibig sabihin, ito ang aming mga plano, nakasaad dito ang aming mga programa para lalo kaming maging efficient, ang aming mga sistema ay mag-improve, at ang kasamang aming mga tao at ang aming mga kagamitan. Alright, Captain. So you've mentioned about planning, strategic planning. So alam natin ang Philippine Navy ay meron kayong modernization program by 2020 na vision na gusto nyong ma-achieve. So ano ba yung mga ginagawa nating paghahanda, lalo dun sa mga tao natin, when it comes dito sa inyong unit para ma-achieve natin yung goal natin by 2020? Yeah, actually, napakagandang tanong. Nakalagay kasi sa sail plan ang kailangan naming mga gawin. Mula pa nung taong 2006 actually. At nakasaad doon kung paano mai-improve unang-una, katulad ng nabanggit mo, yung aming mga tao. Nais namin na sa kinabukasan, ang mga tao ng Philippine Navy ay maging highly competent at highly motivated. So nagkaroon kami ng mga programa, ng mga inisyatibo para marating ito. Isa na rito ang tinatawag naming Human Capital Strategy. Sa Human Capital Strategy, pinipilit namin na pumili, na mag-recruit ng mga tamang tao na maging kasapi ng Philippine Navy. At the same time, meron din kami tinatawag na Education and Training Management Strategy upang siguraduhin na matuturuan namin, mai-equip namin ang aming mga tauhan ng mga kinakailangang tools. And competent sila. Pero alam niyo, sir, medyo mabigat yung title ng inyong ahensya, no? Center for Naval Leadership and Excellence. So ano po itong mga services ba? Yeah. Bukod dun sa pagmamanage ng sail plan, ang opisina rin namin ang nagkakaroon ng mga initiative para magkaroon ng napakagandang culture of leadership and governance ang Philippine Navy. Kami ang nagbibigay unang-una ng isang programa, siguro alam nyo, yung 7 Habits of Highly Effective People. Yung opisina namin ang nagmamanage neto. At isa pa, nagkakaroon kami ng buwanang tinatawag namin na Performance Governance Series Forum. Nag-iimbita kami ng mga kilalang tao sa loob at labas ng bansa para magsalita sa Philippine Navy at makibahagi at magbahagi ng kanilang nalalaman tungkol sa leadership. Pero gaano na po katagal yung unit natin sa Philippine Navy? Ang aking opisina ay nabuo noong 2009. 2009. Yeah, So 5 taon pa lamang. 5 taon pa lamang. So for those 5 years, ano po ba yung mga maipagmamalaki nating achievements na ng unit natin sa ating mga boss ngayong umaga? Yeah, actually, yung opisina namin, as an accomplishment, ang accomplishment namin ay accomplishment na rin ng Navy. Yes. Ibig sabihin, yung sail plan kasi, makikita nyo 2020 yan, kami ay sumailalim dun sa tinatawag na performance governance system. So, 4 na stages yan eh. At narating na namin yung pang-4. Ibig sabihin, nag-transform na ang Navy. Na ang inyong hukbong dagat ay nagkaroon na ng good governance at excellent leadership.
Actually, Audrey, maganda kasi yung nangyayari sa Philippine Navy ngayon. Kung mapapansin mo, every Wednesday na lang, nag-iimbita tayo at nakakapanayam natin mga mula sa Philippine Navy at from their different units. Dito inaalam natin kung paano mag-i-integrate yung mga bawat unit na yon para makasabay sila sa modernization program na ginagawa ng Philippine Navy at maabot nila yung vision nila by 2020. So, mas pinapaigting at mas pinapalakas ngayon ng Philippine Navy. Pero ito, sir, katanungan ko lang muli doon sa may Navy SAIL Plan 2020. Bakit po 6 years ahead, ngayon ay 2014 pa lamang, bakit napili nyo na 6 na taon? Hindi po. Actually, ang Navy po, kung babalik po tayo sa ating history, isa po tayo sa pinakamalakas sa Asia noong 1960. Pero nung mga sumunod na taon mula noong 1960, maaari ko pong sabihin na nagkaroon tayo ng kapabayaan, na luma ang ating mga gamit, napabayaan natin yung ating mga property, even yung mga doktrina na ginagamit natin ay naluma. So, noong 2006, nagising po ang Philippine Navy at doon po kami naggawa ng strategic sail plan. So, 2006 pa po kami nagsimula. Ang vision year po namin ay 2020. So, lahat ng ito, sir, nakakasabay sa international standard din? Maging sa ibang bansa? Pinipilit namin actually isang breakthrough namin yan. Yung mga opisina namin na namamahala ng personnel, ng finances, ng training, sila ay aming ISO certified. Meron na kaming 10 opisina at mga unit na ISO certified. So, world standard na sila. Isa yan sa achievement nila, di ba? Oo, tsaka tuloy-tuloy, nag-umpisa yan ang Philippine Navy sa pag-procure ng mga bagong kagamitan. Unti-unti na lumalakas at talagang pinalalakas pa ang Philippine Navy. Lalo na pati ang mga tao under sa Center for Naval Excellence and Leadership. Kasi dito mas ginagawa nilang competent yung mga tao. Kaya strict din kayo dahil may mga trainings and programs din silang kailangan masabak. Tama ba? Tama yan. Patuloy namin kinakapacitate yung aming mga tao. Sila ay uma-attend ng mga iba-ibang seminar para lalo silang matuto. At the same time, yung mga sail plan officer ng buong Navy, sila actually on the ground ang nagmamanage ng mga initiatibo ng kanilang unit patungo sa isang direksyon para makamit namin yung aming sail plan. Okay. Alright. So, good news yan para good sa Philippine news. Navy. And of course, Audrey, before we end, Captain, do you have any message to our viewers? Ay, yung nais yung ipaalam sa mga mamamayan na hindi pa nila talaga nalalaman patungkol sa inyong unit sa Philippine Navy? Opo, salamat po. Ang Navy po ay nagsusubscribe dun sa good governance at habang patuloy po kami nagmamodernize, nag-i-improve ng aming capability, ang isa pong mahalagang aspeto ay yung pag-transform ng Navy sa good governance and leadership. So, more than yung mga barko, more than yung mga capability na aming hawak, yung culture po ng good governance and leadership, ang nais naming ma-imbibe or ma-absorb ng mga sailors and marines ng Philippine Navy. Even then, habang kami po ay nagbabiyahe, nagsisail po kami sa aming journey, hindi po namin kaya itong mag-isa. Kailangan po namin ang suporta ng taong bayan, kailangan po namin kayo na sumakay sa aming barko at tulungan po kami na marating ang aming vision para ang inyong pong hukbong dagat ay maging strong, maging credible by the year 2020. All right, Hey. very well said. Thank you so much. Thank you so much for joining us this morning. That was Captain Armil M. Angeles, Director, Center for Naval Leadership and Excellence.